Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kung titingnan, sinasadya niya nga ang paninilip sa pagligo ng Elder Master. Siguradong nakakatakot na para sa ating mga kababaihan ang pananatili ni Mr. Derby sa Sunset Sect. Nag-usap-usap silang lahat at ang bawat isa ay mayroong nasabi kay Daryl. Nagpakita naman si Selena ng isang malademonyong ngiti sa kanyang mukha. Darren, sinisiguro ko na hindi magagawang manatili ng isang masamang tao na kagaya mo rito sa Sunset Sect. Ipapakita ko sa kanilang lahat kung sino ka talaga. Isip nito. Nagmukhang seryoso si Selena habang sinasabi kay Jackie at sa Sect Master na, Elder Master, Sect Master, masyado nang halata ang pangyayaring ito. Mayroon ngang mga masamang binabalak si Daryl. Sinasabi niya na kaibigan niya ang babaeng ito para maisakatuparan ang maitim niyang balak. Pagkatapos huminto ng isang sandali sa pagsasalita, kumilos na parang patas, at walang kinikilingan si Selena habang malinaw na sinasabi ang bawat salita sa kanyang bibig, magpapatuloy ang pagiging banta ng taong ito sa atin sa sandaling manatili pa siya rito sa Sunset Sect. Kaya nagmamakaawa ako sa inyo na parusahan ito ng kamatayan o ipatapon sa isang malayong lugar na malayo sa Sunset Sect. Sumasangayon namang tumango ang ilan sa mga disipulo matapos magsalita ni Selena. Bumigat ang kanyang loob nang makita niya ang pagkunot ng noo ni Jackie. Naramdaman din ni Jackie na maraming mga masamang binabalak si Daryl. Kaya kung titingnan ang kanyang pagkatao, dapat lang na maparusahan ito ng parusang kamatayan. Pero nagkaroon na ng malalim na relasyon si Darren sa aking kapatid kagabi. Siguradong masasaktan ng husto ang aking kapatid sa sandaling patayin ko ito. Isip ni Jackie. Bahagyang napakagat sa kanyang labi ang Sect Master, habang nakakaramdam ng awkwardness sa kanyang sarili. Hiniling niya na sana ay makaalis na si Daryl sa kanilang sekta. Siguradong mas titindi lang ang problemang ito sa sandaling manatili pa rito si Daryl. Pero hindi siya basta-bastang makakaalis hanggat nandito si Jackie. Pasimpleng kumunot ang noo ni Daryl habang tinitingnan ang aroganteng si Selena, kasabay nito ang mabilis na pagkulo ng kanyang dugo. Siguradong sira na talaga ang ulo ni Selena. Hindi ko naman siya nagawang bastusin, pero walang tigil siyang nagbibigay ng problema sa akin. Nagawa niya pa ngayong makiusap kay Jackie na patayin ako. Natalo ko lang naman siya sa paggawa ng elixir kanina, bakit niya kailangang maghiganti ng ganito sa akin nang dahil lang doon? Bahagya namang ngumiti si Daryl at hindi na nagsalita pa. Alam niya na mas magiging komplikado lang ang lahat sa sandaling subukan niyang magpaliwanag tungkol sa mga bagay na ito. Kasalukuyang nababalot ng katahimikan ang main hall sa mga sandaling iyon, masyado ring naging stressful at depressing ang paligid. At sa wakas ay tumingin na rin si Debra sa kanyang paligid at mahinang sinabi na, nawala nga ang aking memorya, kaya hindi ko na maalala ang malaking bahagi ng aking nakaraan. Tumingin siya kay Daryl at nagtanong ng, ngayong kilala mo ako, sigurado ako na alam mo ang tungkol sa aking nakaraan, pwede mo bang sabihin sa akin? Oo nga pala, ano muna ang pangalan mo? Mahilig mag-obserba si Debra sa kanyang paligid. Kahit na sinasabi ng mga babae na may masama itong binabalak sa kanya, nararamdaman niya pa rin na wala itong masamang intensyon noong obserbahan niya si Daryl. Nakita niyang seryoso rin ito sa kanyang mga sinasabi. Ako nga pala si Darren. 10 taon na ang nakalilipas mula noong huli tayong magkita. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita, kaya hindi ko rin masasabi ang tungkol sa nakaraan mo ngayon, pero huwag kang mag-alala dahil mayroon naman akong kakayahang magbigay ng lunas. Sinisiguro ko sa iyo na hahanap ako ng paraan para maibalik ang nawala mong memorya. Bahagyang ngumiti si Daryl habang nakatinging sumasagot kay Debra. Habang nagsasalita, nagmukhang mahinhin si Daryl habang nakakaramdam ng sakit sa kanyang puso. Gustong-gusto na niyang sabihin kay Debra na siya ang kasintahan nito, pero paano niya magagawang ipaalam kina Jackie, sa Sect Master, at sa mga disipulo ng Sunset Sect ang tunay niyang pagkakakilanlan. Pagkatapos niyang marinig iyon, bahagyang ngumiti si Debra, habang itinatango ang kanyang ulo, at sumasagot ng, hindi ko rin matandaan ang iyong pangalan, pero hindi ko rin alam kung bakit mukha kang pamilyar sa akin. Natigilan ang lahat ng marinig nila ang mga sinabing ito ni Debra. Nawala talaga ang memorya ng babaeng ito. Mukhang kilala nga talaga siya ni Mr. Darby, isip ng lahat. Agad na nagmakaawa si Selena kay Jackie.
Elder Master, ngayong nawala talaga ang memorya ng babaeng ito, dapat lang na mag-ingat pa tayo ng husto. Kaya dapat lang na ikulong natin si Darren at tanungin. Kahit na nagmukha siyang nag-aalala sa magandang babae na ito, malay ba natin kung mayroon itong puso ng demonyo sa kanyang dibdib? Kumulo ng husto ang dugo ni Daryl nang marinig niya iyon, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili sa pagmumura. Wala na talaga sa sarili ang Selena na ito. Nasa sa amin na ni Debra kung kilala ba namin ang isa't isa o hindi. Wala na siyang pakialam pa rito. Dito na ikinaway ni Jackie ang maganda niyang mga kamay at sumagot kay Selena ng, "Tama na." Sinabi na ng babaeng iyan na nawala nga ang kanyang memorya. Hindi rin kumilo si Mr. Derby na para bang may masama siyang binabalak dito, kaya hindi na tayo dapat pang magbigay ng kahit na anong spekulasyon laban sa kanilang dalawa. Kasabay nito ang mabagsik na pagtingin ni Jackie kay Daryl. Ano ba ang silbi ng Darren na ito? Magaling lang naman siyang manggamot pero nagawa na siyang protektahan ng ganito ng Elder Master, isip ni Selena. Dito na tumama ang tingin ni Jackie kay Daryl habang malalim na sinasabing, dahil kaibigan mo ang babaeng ito, dapat lang naalagaan mo siya, Darren, pero hindi ka pa rin dapat na sumobra sa pag-aalagang ginagawa mo sa kanya. Dapat mong iwasan ang kahit na anong usap-usapan. Naiintindihan mo? Sinabi niya ito habang binabantayan ang magiging reaksyon ng Sect Master sa kanyang tabi. Sinabi ni Jackie na kinakailangang ingatan ni Daryl ang damdamin ng Sect Master. Si Mr. Darby ang taong piniling mahalin ng Sect Master, kaya paano nito magagawang maging malapit sa ibang mga babae? Hindi naman naging mangmang si Daryl, alam niya kung ano ang ibig sabihin dito ni Jackie. Agad siyang ngumiti at tumango habang sumasagot ng, "Huwag po kayong mag-alala dahil naiintindihan ko po ang gusto niyong sabihin, Elder Master." Kahit na nagawang pumayag ni Daryl, mayroon na siyang plano sa kanyang puso. Aalis sila ni Debra nang magkasama sa sandaling gumanda ang kondisyon nito, gagawin niya ang lahat kahit na makipaglaban pa siya sa buong Sunset Sect. Natutuwa namang tumango ang umingiting si Jackie nang makita niya ang pagsangayon ni Daryl sa kanyang mga sinabi. Kasunod nito ang pagtingin ni Jackie sa kanyang paligid bago dahan-dahang sabihin na, "Sige, ngayong nandito na rin ang lahat, mayroon akong isang mahalagang anunsyo sa inyo." Mula sa araw na ito, si Mr. Darby ay itinatalaga na bilang Lord Master ng Sunset Sect, siya na rin ang magiging asawa ng ating Sect Master. Kapantay lang ng kanyang posisyon ang posisyon naming dalawa ng Sect Master, kaya dapat lang na igalang niyo siya sa bawat sandaling makikita niyo si Darren. Huwag niyo siyang babastusin, naiintindihan niyo? Lumingon si Jackie at ngumiti sa Sect Master, habang sinasabi na, "Hindi lang ako na nagbababa ng utos na ito, dahil ito rin ang ibinababang utos ng Sect Master, tama?" Kasalukuyang nanginginig sa mga sandaling ito ang buong katawan ng Sect Master, habang napapakagat ng husto sa kanyang labi, at mahinang sumasagot ng, "Tama." Nagmukha itong nahihiya pero sa totoo lang ay nafu-frustrate, at nag-aalala na ito sa mga nangyayari. Hindi kasi gusto ng Sect Master na kilalanin si Mr. Derby na kanyang asawa sa harap ng lahat. Pero wala pa rin siyang nagawa dahil nagtago siya sa ilalim ng kumot ni Mr. Derby kagabi at nahuli rito ni Jackie. Hindi na niya magagawa pang ipaliwanag ang kanyang sarili sa lahat. Dito na biglang umingay ang buong main hall. Natigilan at nagugulat na tiningnan ng lahat si Daryl habang hindi makapagsalita ng kahit na ano sa kanilang mga pwesto. Si Mr. Derby ang magiging asawa ng Sect Master. At siya na rin ang magiging Lord Master ng Sunset Sect. Masyado itong biglaan. Kailan pa nagsimula ang relasyon nila ng Sect Master? Tumitig si Selena kay Daryl habang nanginginig ang buo niyang katawan sa sobrang gulat. Agad siyang natulala sa kanyang kinatatayuan. Kaya pala siya nagawang protektahan ng ganoon ng Elder Master kanina, siya pala ang asawa ng Sect Master. Parang magkapatid na ang turing ng Sect Master at ng Elder Master sa isa't isa, kaya natural lang na protektahan ng Elder Master ang asawa ng kanyang kapatid. Isip nito. Hindi naman nagulat si Debra sa mga sandaling ito, naku-curious lang itong tumingin kay Daryl. Ang lalaking ito na ang Lord Master ng Sunset Sect. Hindi pa niya nariring ang kahit na anong tungkol sa Sunset Sect, pero alam ni Debra na nakuha ng lalaking ito ang pinakaimportanteng posisyon sa isang sekta, siguradong hindi ito isang ordinaryong tao. Buwisit. Mapait namang ngumiti rito si Daryl habang nakakaramdam ng matinding awkwardness. Napuno ang kanyang dibdib ng iba't ibang emosyon.
Tinotoo nga ni Jackie ang kanyang mga sinabi, at agad na ginawa ang anunsyo sa harap ng lahat. Hindi lang iyon dahil ang masama pa rito ay nagawa niya itong gawin sa harapan ni Debra. Mabuti na lang at pansamantalang nabura ang memory ni Debra. Dahil kung hindi, siguradong mawawasak ang kanyang dibdib sa sandaling malaman niya na may nakasama na ibang babae ang kanyang asawa. Napalingon si Daryl para tingnan si Debra habang mas tumitindi ang guilt na kanyang nararamdaman. Huwag kang mag-alala, Debra. Hindi ako mananatili sa Sunset Sect para maging Lord Master. Aalis ako rito kasama ka sa lalong madaling panahon. Isip ni Daryl. Dito na naayos ni Debra ang kanyang isip. Agad siyang umabante at sinabi kay Jackie na, Elder Master, hindi po tayo tumatanggap ng kahit na sinong lalaking disipulo mula noong maitayo ang ating Sunset Sect. Nagawa nga rin nating ipagbawal ang pagpasok ng mga ito sa ating teritoryo. Wala na po tayong magagawa ngayong sa pagiging asawa ni Mr. Derby sa ating Sect Master. Pero mukhang hindi po yata tama ang pagiging isa niyang Lord Master. Umaasa po ako na pag-iisipan niyo po ng maigi ang tungkol sa bagay na ito. Mukhang nagalala ang mukha ni Selena nang sabihin niya iyon. Hindi na-imagine ni Selena na ang lalaking kinamumuhian niya ay ang lalaking mapapangasawa ng Sect Master. Hindi lang iyon, dahil ito na rin ang magiging Lord Master ng Sunset Sect, isang posisyon na kasing level ng Elder Master at Sect Master. Hindi lang mahilig sa kalkulasyon si Selena, isa rin siyang aroganteng tao. Paano niya hahayaan ang isang lalaki na magkaroon ng mas mataas na posisyon kaysa sa kanya? Hindi niya man lang nagawang maisip ang pagrespeto kay Daryl sa sandaling umangat ang kasalukuyan nitong posisyon. Agad na nagdilim ang mukha ni Jackie, habang naninermong sinasabi na, Selena, ito na ang naging desisyon namin ng Sect Master. Ayaw mo itong tanggapin? Pinagpaplanuhan mo na bang pagtaksilan ang ating sekta? Agad na kumalat ang nanlalamig na boses ni Jackie sa buong main hall na sinamahan ng isang malakas at matigas na aura. Sa totoo lang, ayaw talaga ni Jackie na magbigay kay Daryl ng mataas na posisyon sa kanilang sekta. Pero mayroon nang nangyari sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Daryl, kaya wala nang choice si Jackie, kundi ibigay ito kay Daryl bilang kapalit ng pagiging tapat nito sa kanyang kapatid. Bang! Nanginig ang buong katawan ni Selena at agad na napaluhod sa harapan ni Jackie. Namutla ang kanyang mukha habang puno ng takot na sinasabing, hindi ko po ito magagawa. Dapat ko lang pong sundin ang naging desisyon niyo, Elder Master. Naging determinado at hindi makukwestiyon ang boses ni Jackie. Kahit na malakas ang loob ni Selena, hindi pa rin ito sapat para suwayin niya ang utos ni Jackie. Lumakas lang ng husto ang sama ng loob ni Selena kay Daryl nang sabihin niya iyon. Hindi ko talaga alam kung anong klase ng lason ang ibinigay ni Darren sa Elder Master at sa Sect Master para magawang pumabor sa kanya ng Elder Master, isip ni Selena. Kasabay nito ang pagtingin ng mga babaeng disipulo sa isa't isa bago tuluyang lumuhod sa harapan ni Daryl. Binabati po namin kayo, Lord Master. Isa ng Lord Master ngayon si Daryl kaya natural lang na batiin namin ito. Ito ang matagal na naming nakasanayan sa sektang ito. Hindi naman nasabik dito si Daryl, sa totoo lang ay lalo pa siyang na-frustrate sa mga pangyayari. Pero ngumiti pa rin siya habang kumakaway na sinasabing, okay lang, walang anuman sa inyong lahat. Maaari na kayong tumayo. Dito na sinabi ni Daryl kay Jackie na dapat na rin akong magpahinga. At pagkatapos ay umalis na si Daryl ng main hall. Masyado nang pagod ang kanyang katawan matapos hindi matulog ng buong gabi. Kasabay nito ang pagdala kay Debra sa likuran para bumalik sa kanyang tulog. Habang umaalis ang tao sa kanilang paligid, isang ngiti ang nagpakita sa mukha ni Jackie habang sinasabi sa Sect Master na, hindi ka gaanong nakapagpahinga kagabi, Jasmine. Dapat lang na matulog ka na ngayon. Napuno ng panunukso ang mga mata ni Jackie habang sinasabi ang mga bagay na yon. Namula ng husto ang mukha ng Sect Master dahil alam niyang iniisip pa rin ni Jackie ang tungkol sa nangyari sa kanila ng Mr. Derby kagabi. Dito na biglang naisip ng Sect Master na magpaliwanag pero agad niya rin itong sinukuan. Pagkatapos ng maiksi niyang sagot, umalis na rin ang Sect Master sa main hall. Selena! Nang makaalis ang Sect Master, agad na inutusan ni Jackie si Selena na, Selena, magpadala ka ng taong mag-iimbestiga sa Debra Gable na ito. Alamin mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Nagmukhang kalmado ang nag-iisip na si Jackie nang sabihin niya iyon.
Nagsuspetsa si Jackie sa naging relasyon ni Darren at Debra. Pero nandoon kanina ang Sect Master, kaya hindi maganda para sa kanyang magsalita ng kung ano-ano kay Daryl kanina. Kahit na anong mangyari, si Mr. Derby ang asawa ng Sect Master. Sigurado na rito si Jackie noong makaalis na ang lahat ng mga tao sa kanyang paligid. Pinlano ni Jackie na maging ok ang lahat sa sandaling malaman niyang magkaibigan lang sina Darren at Debra. Pero agad niyang papatayin si Debra sa sandaling malaman niyang may kakaibang relasyon ang dalawang ito. Para kay Jackie, isang matalino at mahusay na babae ang kanyang kapatid. Napakaswerte ni Daryl nang ma-inlove sa kanya ang kanyang kapatid kaya paano niya hahayaang magkaroon ito ng ibang babae. Opo, Elder Master. Sagot ni Selena habang nagmamadaling umaalis para simulan ang mga dapat niyang gawin. Samantala, sa World Universe, pinamunuan niyang Jan ang mga sundalo ng North Moana para paligiran ang buong Yunzhou City. May ilang milya ang layo ng Yunzhou City sa Mt. Hua. Napapaligiran ang lugar na ito ng mga burol at kilala rin sa mapanganib nitong daan. Ito ang pinakamalaking city sa southwest ng World Universe. At higit sa lahat, dito rin matatagpuan ang isang importanteng military facility ng World Universe. Kasalukuyang hindi pinaniniwalaan ng mga sektang nasa tahanan ng pamilya Carter si Megan noong atakihin niyang Jan ang Mt. Hua. Nagawa lang mag-react ng mga ito noong bumalik ang mga disipulo ng pamilya Carter para i-report ang nangyaring pag-atake. Nagawa ng sumugod kanina ng pamilya Carter, kasama ng Elysium Gate Sect, at ng iba pang mga sekta ng World Universe papuntang Yunzhou City. Nakapaglatag na ang mga ito ng depensa, bago pa makarating ang mga sundalo ng North Moana sa city. Makikitang nakatayo sa isang burol na malapit sa rural na bahagi ng Yunzhou City sina Susan, Chester, Dax, at mga Sect Master ng mga sekta sa World Universe. Mukhang nangungunsum ang mga ito sa kanilang nakikita. Makikita sa layong nasa ilang daang talampakan ang daang libong mga sundalo ng North Moana na bumalot sa isang malaking area. Nakasuot ang mga ito ng purong itim na armor habang naglalabas ng napakalakas at pumapatay na urang sasakal sa sinumang mababalot nito. Kasalukuyan na ring namumutla ang mukha ng nagpapanik na si Watson. Ano na ang gagawin natin ngayon? Personal na pinamunuan ni Grandmaster Erlang ang kanyang hukbo, magagawa kaya natin siyang labanan. Habang nagsasalita, hindi na maitago pa ng mga Sect Master ang pag-aalala sa kanilang mga puso. Kalahating taon na ang nakalilipas nang makulong si Megan sa palasyo ng North Moana. Nagpunta ang lahat ng mga sekta roon para iligtas ang nakulong nilang Alliance leader nang makita nila ang kakayahan niyang Jian at ng mga sundalo ng North Moana. Kaya agad na nawala ang kanilang lakas ng loob at tapang noong makita nilang muli ang nakakatakot na hukbong ito. Hi! Huminga ng malalim si Susan habang nararamdaman ang pag-aalala sa puso ng lahat at mahinahong sinasabi na, huwag kayong mag-alala. Sundin niyo lang ang mga instructions ko kanina at magiging maayos ang lahat para sa atin. Kilala rin si Susan sa angkin nitong talyon, bihasa na ito sa paggamit ng mga formation ng sundalo. Tumango ang lahat ng marinig nila ang mga sinabi nito. Sige, dapat lang na makinig tayo kay Madam Creek. Muntik na naming makalimutan ang malalim na kaalaman ni Madam Creek sa mga formation. Maaaring matalo niya nga ang mga papalapit na sundalo ng North Moana gamit ang mga formation na kanyang nalalaman. Kasabay nito ang pagkasabik ng mga taong nag-uusap sa paligid ni Susan. Bang! Dito na naramdaman ng lahat ang pagkalat ng isang napakalakas na aura sa kanilang ibabaw. Kasabay nito ang pagpapakita ng isang imahe ng taong nakasuot ng isang gintong armor na lumutang sa gitna ng ere, nagmukha itong malakas habang naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Ito ay walang iba kundi si Yang Jian. Tumingin si Yang Jian kay Susan at sa mga kasama nito bago kalmadong sabihin na, kayong lahat, hindi ko dinala rito ang aking hukbo para atakihin ang World Universe. Gusto ko lang na pag-isahin ang 9 na mga kontinente para sa ikabubuti ng lahat. Kaya hindi nyo na kailangan pang makipaglaban sa amin. Sumuko na kayo at sisiguruhin ko na itatrato ko kayo ng maganda. Kahit na hindi naging malakas ang boses nito, narinig pa rin siya ng buong Yunzhou City. Sa mga sandaling iyon, natigilan si Susan at ang kanyang mga kasama habang humihinga ng malamig sa kanilang mga sarili. Si Grandmaster Erlang nga ito. Masyadong malakas ang kanyang aura, isip ni Susan, nanginig ang kanyang katawan habang nagpapanik sa kanyang kinaroroonan.
Hindi na siya naging kasing confident na kagaya ng kanina. Hindi nagtagal ay bumalik na rin sa realidad si Susan, bago walang takot na tingnan si Yang Jian at sumagot ng, mapayapa nang namumuhay ang bawat kontinente sa mga sandaling ito, hindi pa ba ito maganda? Pero gusto mo pa ring gamitin ang iyong hukbo para atakihin ang siyam na mga kontinente na magbibigay ng pasakit sa mga taong maapektuhan ng digmaan at mawawalan ng kani-kanilang mga tirahan. Ito ba ang ibig mong sabihin sa sinabi mong para sa ikabubuti ng lahat kanina? Hindi na siya nagaksaya pa ng oras. Kung gusto mo talagang makipaglaban, sige lang. Hinding-hindi ka susukuan ng World Universe. Isang matalinong babae si Susan, alam niya na natalo ni Daryl ang hukbo ng North Moana noon na nagbigay ng kahihiyan kay Yang Jian sa South Cloud World. Kaya paano magagawang hayaan ni Yang Jian na mabuhay ng mapayapa ang pamilya Carter at ang mga sekta ng World Universe sa sandaling sumuko ang mga ito? Agad na nagbago at nagdilim ang mukha ni Yang Jian sa mga sandaling ito. Wala kang isip. Aking mga sundalo, atakihin niyo na ang city ngayon din. Noong makipaglaban si Yang Jian kay Daryl noon sa South Cloud World, na-impress ito ng husto sa ipinakitang pamumuno ni Daryl. Siguradong hindi siya mananalo ng basta-basta kung naroroon lang si Daryl. Pero nang malaman niyang wala ito sa World Universe, hindi na siya nagkaroon pa ng kahit na anong alinlangan sa pagsakop sa kontinenteng pinagmulan ni Daryl. Mamatay na kayong lahat. Matapos niyang magsalita, agad na sumugod ang buong North Moana Army sa Yunzhou City na parang isang tidal wave. Napakagat na lang sa kanyang labi si Susan, habang sumisigaw ng, huwag kayong magpapanik. Gawin niyo lang ang lahat ng sinabi ko kanina, simulan niyo na ang formation para depensahan ang inyong mga sarili. Pagkatapos niyang magsalita, nasa 500,000 mga disipulo ng iba't ibang sekta ang nagsimula na sa paggalaw para mabuo ang formation. Kasabay rin ito ang pagdating ng mga umaatakeng sundalo ng North Moana sa kanilang harapan. Dito na narinig ang isang malakas na tunog ng laban na nakapagpayanig sa paligid at gumulat sa lahat. At pagkatapos ay nagawa ng formation na ginawa ng World Universe na salagin ang pag-ataking ginagawa ng mga sundalo ng North Moana. Isang ngiti ang nagpakita sa mukha ni Susan nang makita niya ito. Nasabik rin ang mga sect master ng iba't ibang sekta sa kanyang tabi nang dahil sa kanilang nakita. Haha! Ito lang ba ang kaya mo? Dito na umangat ang isang imahe sa gitna ng ere mula sa gitna ng mga nagumapaw na sundalo ng North Moana. Nagmukhang arogante ang payat nitong mukha. Ito ay walang iba kundi si Zhang Ju. Nagmukha ngang kahanga-hanga ang formation ni Susan sa harap ng lahat, pero isa lang itong beginner level na formation para kay Zhang Ju. Dito na pinamunuan ni Zhang Ju ang hukbo at muling umatake sa mga disipulo ng World Universe. Bang! 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 Sa ilalim ng pamumuno ni Zhang Ju, muling umatake ang hukbo ng North Moana. Hindi nagtagal ay mabilis na nagkawatak-watak ang ginawang protective formation ni Susan. Maririnig ang tunog ng mga sandata at sigaw ng mga sundalo sa Yunzhou City. Hindi nagtagal ay napuno ang battlefield ng napakaraming mga bangkay. Siyempre, ang karamihan sa mga namatay at nasugatan ay nagmula sa World Universe. Ano? Namutla ng husto ang mukha ni Susan, habang tinitingnan ang lumulutang na si Zhang Ju sa gitna ng ere, habang nanginginig ng bahagya ang buo niyang katawan. Si Zhang Ju ang military advisor ni Yang Jian. Masyadong malakas ang taong ito. Walang kahirap-hirap niyang sinira ang formation na pinaghirapan kong planuhin at ihanda kanina, isip ni Susan. Napakagat na lang ng mahigpit sa kanyang labi si Susan nang makarating ang mga sundalo ng North Moana sa kanilang harapan. Dito na niya hinawakan ng maigi ang isang mahabang espada para ihampas ito ng malakas at sabihin. Kayong lahat, bilang isang miyembro ng World Universe, nanumpa tayong dedepensahan natin ang bawat sulok ng lupaing ito ng buong buhay. Kaya ngayong araw ay makikipaglaban tayo hanggang sa kamatayan, hinding-hindi tayo susuko sa kanilang lahat. Nagmukhang determinado ang magandang mukha ni Susan. Umangat ang kanyang katawan para direktang salubungin ang pag-atake. Hinding-hindi niya hahayaang bumagsak ang Yunzhou City, kahit na ikamatay niya pa ito noong araw na yon. Hindi tayo susuko hanggang sa kamatayan. Mamatay na kayong lahat. Sumigaw sina Chester, Dax at mga sectmaster ng iba't ibang sekta bago sumugod sa paparating na mga sundalo ng North Moana. Alam nila na ang Yunzhou City ang nagsisilbing proteksyon ng World Universe sa mga pag-atake.
Siguradong mapapasok ng North Moana ang buong world universe sa sandaling mapabagsak nila ito. Dito na malalagay sa peligro ang buong kontinente. Samantala, sa sunset sect ng Yellow Sea Continent, tuluyan nang bumalik ang nawalang enerhiya ni Daryl matapos magpahinga ng ilang oras. Agad niyang binisita si Debra. Kasalukuyan nang pumapayag si Daryl na maging Lord Master ng Sunset Sect, kaya buong galang siyang binabati ng mga disipulong nakakasalubong niya sa daan. Pero hindi siya natuwa, at sa halip ay nagalala pa siya sa ginagawa ng mga ito. Siguradong babantayan ng lahat ang bawat galaw na kanyang gagawin sa sandaling maging isa siyang Lord Master. Magiging mahirap na lalo para sa kanyang umalis ng Sunset Sect. Pero wala pa ring pakialam dito si Daryl. Agad niyang sasabihan si Debra na umalis kasama niya sa sandaling makita niya ito ngayon. Ayaw na niyang manatili pa sa Sunset Sect. Hindi niya nagawang umalis kasama ni Debra kanina dahil hindi pa maganda ang kondisyon ng katawan nito. Masyado pa itong nanghihina kagabi. Pero pagkatapos ng ilang oras, malapit nang mag-recover ang pagod nitong katawan. Knock. Knock. Hindi nagtagal ay nakarating na rin si Daryl sa kwarto ni Debra. Inutusan ni Daryl na umalis ang mga disipulong nagbabantay sa pinto bago tahimik na kumatok sa pinto ng kwarto. Agad na maririnig ang mahinhing boses ni Debra sa loob ng kwarto pagkatapos marinig ng pagkatok ni Daryl. Sino yan? Huminga ng malalim si Daryl at dahan-dahang sinabi na, ako ito. Binuksan ni Debra ang pinto at sandaling ngumiti noong makita niya si Daryl. Ikaw pala. Mayroon ka bang sadya rito? Inaakala ni Debra sa mga sandaling ito na isa si Darren sa mga naging kaibigan niya bago siya mawalan ng alaala. Hindi niya napansin ang tunay na pagkakakilanlan o pagkatao ni Daryl. Creak! Ngumiti si Daryl habang mabilis na isinasara ang pinto at seryosong sinasabi na, wala na tayong oras, Debra, kaya hindi ko na rin masasabi sa iyo ang buong detalye ng mga pangyayari, kaya magtiwala ka lang sa akin. Habang nagsasalita, hinawakan ni Daryl ang kamay ni Debra at sinabing, umalis na tayo sa lugar na ito. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa sandaling makahanap tayo ng ligtas na lugar mamaya. Agad na namula ang mukha ni Debra nang hawakan ni Daryl ang kanyang mga kamay. Agad siyang nagpumiglas para pakawalan ang mga ito mula sa mahigpit na pagkakawak ni Daryl. Galit at napapahiya siyang sumagot ng, ikaw, Darren, ano ang ginagawa mo? Para kay Debra, isa lang niyang kaibigan si Darren. Siya ang asawa ng Sect Master ng Sunset Sect pero nagawa niya pa ring hawakan ang aking mga kamay. Hindi na ito tama. Napakagat si Debra sa kanyang mga labi at dahan-dahang nagtanong ng bakit naman natin kailangang umalis ngayong ok naman ang lahat dito. At ano na ang mangyayari sa inyo ng Sect Master sa sandaling umalis ka rito? Masasabi ko na naging maganda naman ang trato niya sa iyo kanina. Habang nagsasalita, sinadyang idinistansya ni Debra ang kanyang sarili kay Daryl. Kasabay nito ang pagpapakita ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi na malaman ni Daryl kung maiiyak ba siya o matatawa habang napapakamot sa kanyang ulo at nagpapaliwanag ng wala kaming relasyon ng Sect Master, Debra. Mag-isa lang din akong nagpunta rito. At sa totoo lang, hindi rin ako miyembro ng Sunset Sect. Nagalala na ng husto si Daryl sa mga sandaling iyon. Kinilala na ako ni Debra bilang asawa ng Sect Master. Magiging mahirap ang pagpapaliwanag na gagawin ko nito sa kanya. Nang sandaling iyon ay naging seryoso ang mukha ni Daryl. Hindi ito ang lugar kung saan maaari kang manatili ng matagal. Please, sundan mo ako, ngayon na. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat kapag nakarating na tayo sa ligtas na lugar. Lumapit si Daryl at hahawakan na nitong muli ang kamay ni Debra. Katunayan ay gusto na niyang ibunyag ang tunay niyang pagkatao pero kinontrol niya ang kanyang sarili. Nabura ang memorya ni Debra at kinamuhian nito si Daryl dahil sa impluensya ni Donoghu. Nag-alala ito na baka tumangging sumama sa kanya si Debra kapag nalaman ng babae ang tunay niyang pagkatao at baka kalabanin din siya nito. Ang pinakamahalaga ay nasa Sunset Sect sila. Mas magkakagulo kapag nalaman ng mga tao roon ang tunay niyang pagkatao. Umatras si Debra at nag-ingat ito dahil ayaw niyang lumapit sa kanya si Daryl. Ayaw kong umalis. Pakiramdam ko ay maayos naman dito. Isa pa, please, respetuhin mo ang iyong sarili, Darren. Puno ng pagtanggi ang magandang mukha ni Debra. Ayaw nitong manatili roon, pero sinabi lang niya iyon dahil tinanggihan nito ang pag-ugali ni Daryl.
Nabura ang aking memorya at wala akong maalalang bagay. Hindi pa rin ako sigurado kung kaibigan ko ba si Darren. Paano ako sasama sa kanya at kaagad na maniniwala? Naisip nito. Nako! Gustong umiyak ni Daryl nang marinig niya ang pagtanggi ni Debra, pero walang luhang lumabas mula sa mga mata nito. Nag-alala ito nang magsalita. Debra, katunayan, ako. Walang ibang magagawa si Daryl kundi ang ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Creak! Ngunit nang magsasalita sana ito ay bumukas ang pintuan mula sa labas. Pagtapos ay pumasok si Jackie habang peke ang ngiti nito. Say! Nang sandaling iyon ay nanginig ang puso ni Daryl nang makita niya si Jackie. Hindi nito mapigilang huminga ng malalim at bahagyang mataranta. Hayop, bakit biglang nandito ang babaeng ito? Narinig niya ba ang sinabi ko? Naisip ng lalaki. Nang oras na iyon ay namula si Debra at hindi ito mapakali, kinabahan din ang kanyang puso. Si Darren ang asawa ng Secmaster at nasa loob siya ng kwarto ko habang nakasara ang pinto. Magiging iba ba ang pag-intindi rito ni Jackie? Kahit ano pa man ay sobrang malapit ang relasyon nito sa Secmaster, parang magkapatid. Naisip ni Debra. Lumapit sa kanila si Jackie at malamig ang tingin nito kay Daryl. Oh! Darren, nandito ka rin pala. Nandito ka ba para pagalingin ang kaibigan mo? Nakasarado ang pinto. Hindi ka ba nag-alala na baka mag-iba ang pag-intindi ng mga tao sa sitwasyon? Malamig ang mga mata nito kahit na nakangiti ang babae. Labis itong nagtaka sa kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao ni Debra, kaya naman nais nitong pumunta roon para personal na tanungin ang nakaraan ng babae. Sinong mag-aakalang nandoon din pala si Daryl at nakasarado ang pinto? Nakaramdam ito ng pagkabigo. Mukhang interesado talaga si Darren sa babaeng ito. Paano siya haharap sa aking kapatid kapag may nangyari sa kanila ng babaeng ito? Kailangang itago ni Jackie ang kanyang galit nang makita nito na kumpleto ang saplot ng dalawa, wala siyang ebidensya. Naging awkward si Daryl nang marinig nito ang sinabi ng babae. Pinilit niya ngumiti at saka nagsalita. Tama ka, Elder Master. Nandito ako para gamutin si Debra. Nahimatay siya kanina lamang, kaya labis na nanghina ang kanyang katawan at hindi nito kinaya ang hangin. Kaya naman isinara ko ang pinto. Wala nang iba pa. Patagong nagbigay ng senyales si Daryl kay Debra gamit ang kanyang mga mata. Biglaan ang pagdating ni Jackie at hindi handa si Daryl. Kaya naman nag-isip lamang ito ng paraan para panandaliang mapakalma ang babae. Hindi nag-alala si Daryl na baka ilaglag siya ni Debra dahil wala naman siyang ginawa kanina. Ngunit kilalaan nito si Debra at alam niyang busilak ang puso ng babae. Kahit na naging hindi komportable ang babae sa mga naging aksyon niya kanina, ay hindi siya sisisihin ng babae. Kaagad na napatingin si Jackie kay Debra. Bahagya itong ngumiti at nagsalita. Totoo ba yon, Miss Debra? Naramdaman ni Jackie na kahina-hinala ang sitwasyon at hindi nito pinaniwalaan ang mga sinabi ni Daryl. Kinagat ni Debra ang kanyang labi, at tumango ito ng magsalita. Tama, hindi maganda ang pakiramdam ko kanina at sumakit ang ulo ko nang maramdaman ko ang hangin, kaya isinara namin ang pinto. Pero mas maayos na ang pakiramdam ko ngayong ginamot na ako ni Darren. Katunayan ay hindi nagustuhan ni Debra ang mga naging aksyon ni Daryl sa kanyang puso. Pero nakita nitong mayroong rason si Daryl kung bakit ito nanatili sa Sunset Sect. Mabait na tao si Debra. Sa ganoong pangyayari ay hindi nito sasabihin kay Jackie ang totoong sitwasyon kahit na hindi siya bigyan ng senyales ni Daryl. Iyon ay dahil alam nitong malalagot si Daryl kapag ibinunyag niya ang nangyari kanina. Nang oras na iyon ay hindi pa rin alam ni Debra na si Daryl ang tunay na pagkatao ni Darren at nanatili ito sa Sunset Sect dahil lamang sa kanya. Dahan-dahang tumango ang babae nang marinig niya iyon. Kung ganoon ay ayos lang. Ngumiti si Jackie nang tingnan nito si Debra. Masaya ako dahil maayos na ang pakiramdam mo. Oon ka pala, saan mo balak pumunta sa susunod? Umiling si Debra at mukha itong naguluhan. Wala naman. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tinataguan ko ang mga komplikasyon ng mga kaguluhan at iyon ang dahilan kung bakit ako nasa Yellow Sea Continent. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito at hindi ko alam kung saan ako patungo. Naisip ni Debra. Kumurap si Jackie nang magpatuloy ito sa pagsasalita.
Miss Debra, hindi na ako mag-aksaya pa ng oras. Nagtatanggap lamang kami ng mga babaeng alagad dito sa Sunset Sect. At dahil naalis ang mga alaala mo ay maaari mong ipagpalagay na sumali ka sa aming sekta. Siyempre, kung ayaw mo ay maaari kang magsabi sa isang alagad para ihatid ka paalis. Mukhang kalmado ang mukha ni Jackie. Kahit na hindi ito nagpakita ng kahit na anong emosyon ay matindi ang pagkalito nito. Gusto nitong umalis si Debra. Nang makaalis na si Debra ay maaari nang maging totoo ang pagsama ni Darren sa Sectmaster nang walang ibang iniisip. Iyon ay dahil nag-ingat si Jackie sa pagkatao ng babae at hindi angkop para sa kanya na sabihin ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya naman nais lamang nitong malaman ang iniisip ni Debra. Kinagat ni Debra ang kanyang labi nang marinig niya iyon, yumuko rin ito at nag-isip ng malalim habang nag-aalangan. Magmula noong nabura ang kanyang memorya, ay naramdaman nitong ang Forgotten Valley ang pinakapamilyar na lugar. Ngunit inisahan ito ni Donoghui at umalis ng mag-isa. Matinding nabigo si Debra dahil doon. Kaya naman, nahiya si Debra para bumalik sa kanyang master sa Forgotten Valley. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Magiging maayos ba kung mananatili ako rito? Napaisip ang babae. Sigh! Hindi nagsalita si Daryl ng oras na yon pero puno ito ng pag-aalala. Hayop naman, anong ginagawa ni Jackie? Gusto niyang manatili si Debra sa Sunset Sect. Hindi yon maaaring mangyari. Hindi tumitigil si Daryl sa paghahatid ng senyales kay Debra gamit ang kanyang mga mata. Umasa itong tatanggihan ng babae ang imbitasyon ni Jackie at huwag manatili sa Sunset Sect. Mayroong plano si Daryl. Kapag nagdesisyon si Debra na umalis ay gagamitin niya iyong paraan para sabihing ihahatid niya paalis si Debra. Ngunit nasa malalim na pag-iisip si Debra wala itong napansin kay Daryl. Sa wakas ay huminga ng malalim si Debra at tumingin kay Jackie nang magsalita. Sige, mananatili ako sa Sunset Sect. Kahit na pamilyar siya sa Sunset Sect, mapayapa at tahimik ang tanawin. Magandang lugar iyon para siya ay mag-cultivate at magpahinga ng walang nang istorbo. Umikot ang ulo ni Daryl nang marinig niya iyon, at naging blangko ang kanyang pag-iisip. Gustong manatili ni Debra sa Sunset Sect. Magiging mahirap ang paglayo sa kanya roon. Naisip nito. Tumango at nakangiting sumagot si Jackie. Magaling ang desisyon mong manatili. Mamaya lamang ay pag-uusapan namin ito ng Sectmaster, at pipili kami ng araw para itanghal ang iyong seremonya ng pagsisimula. Matapos niya iyong sabihin ay nag-utos ito sa dalawang alagad na nasa pintuan. Nagdesisyong manatili ni Miss Debra, isa na siya sa atin magmula ngayon. Kayong dalawa, iikot niyo siya at tulungang maging pamilyar sa lugar. Opo, Elder Master. Naglakad papasok ang dalawang alagad at binati si Debra saka umalis ng kwarto. Bumalik sa wisyo si Daryl at naghalo-halo ang kanyang mga emosyon. Gusto nitong umiyak pero wala nang natitira pang luha. Mananatili si Debra sa Sunset Sect, hindi maganda yon. Sa parehong sandali ay pinagsisihan din yon ni Daryl. Kung nalaman lamang niya ng mas maaga ay hindi na niya ito sinabi kay Debra. At nagawa sana niyang mapasama ang babae. Huli na ang lahat. Nang oras na yon, tanging sina Daryl at Jackie lamang ang naiwan sa kwarto. Awkward pero mabigat ang kapaligiran. Sa parehong sandali ay tinitigang migi ni Jackie si Daryl, at nakangisi ang bibig nito. Darren, mukhang mayroon kayong magandang relasyon ni Debra. Nainis si Daryl pero kaswal itong sumagot. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Jackie. Haha! Ito ang unang pagkakataon niyang makapunta sa Sunset Sect at nagdesisyon siyang manatili. Sa tingin mo ba ay dahil ito sayo? Hindi malakas ang boses ni Jackie nang sabihin niya yon, pero nakakatakot ang kanyang pagtitig. Nang marinig nito ang pagbuntong hininga ni Daryl ay mapait itong ngumiti at nagsalit. Elder Master, sa tingin ba niyo ay mayroon akong matalik na relasyon kay Debra? Hindi ba't sinabi ko na sa inyong magkaibigan lamang kami? May mali kay Jackie. Napakarami nitong dapat gawin bilang isang Elder Master, pero pinili niyang hindi iyon pansinin. Sa halip ay naroon siya para mag-isip-isip tungkol sa relasyon namin ni Debra. Naisip nito bago may biglang napagtanto. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan at naging asawa ng Sectmaster. Malapit ito sa Sectmaster, at para na silang magkapatid.
Kaya naman nakatuon ang atensyon niya sa akin, para sa ngalan ng Secmaster, sinisiguro nitong wala akong magiging malapit na interaksyon sa ibang babae. Dumaing si Jackie, masyado itong tinamid at malamig na nagsalita. Darren, malinaw sa iyong puso kung magkaibigan ba talaga kayo ni Debra. Sinasabi ko sa iyo, kahit ano pa ang klase ng relasyon niyo, ay kung hindi maganda ang pagtrato mo sa Secmaster, at kung nasaktan mo ito ay hindi kita papakawalan. Mas lalong lumamig ang tono ni Jackie nang magpatuloy ito. At saka nagpadala ako ng tao para imbestigahan ang buhay ni Debra. Mag-ingat ka kapag hindi totoo ang sinabi mong relasyong mayroon ka sa kanya. Papahirapan ko si Debra hanggat sa mas mabuti na lamang na mamatay siya kaysa mabuhay. Bahagyang ngumiti si Jackie, habang nakatitig ito kay Daryl tila ba nagbibigay ng pahiwatig. Pagtapos ay tumalikod at tuluyan na itong umalis ng kwarto. Ano? Kaagad na nanigas ang katawan ni Daryl nang makita nitong umalis si Jackie. Mabilis na nag-alab ang galit sa kanyang puso. Napakasama ng mga intensyon at napakamapanlinlang na babae ni Jackie. Nagpadala pa siya ng tao para mag-imbestiga sa buhay ni Debra. Nagsimulang mag-alala si Daryl kasabay ng kanyang galit. Nandilim ang mukha nito nang lumabas siya ng kwarto. Say! Bahagyang napabuntong hininga si Daryl habang nakatingin sa hardin. Nagtanong ito kay Pangtong at sa mga nasa Exquisite Pagoda. Mayroon ba kayong mga mungkahi, Pangtong, Yuan Tiangang? Ito, sandaling natahimik si Yuan Tiangang at mapait na nagpatuloy. Kung tungkol lamang ito sa astronomiya o heograpiya, feng shui, o astrolohiya, ay maaari ko kayong matulungan, Master. Ngunit pagdating sa relasyon sa pagitan ng babae at lalaki ay, wala akong ideya. Mapait na ngumiti si Pangtong at nagsalita. Hindi rin po ako makakatulong, Master. Tahimik si Daryl. Nagsalita sina Jiangsu at ang Divine Grassist. Galit at wala na kayong pasensya ngayon, Master. Malinaw na wala kayong maiisip. Bakit hindi muna kayo kumalma, nang sa ganon ay baka makaisip kayo ng solusyon? Kumalma. Nainis si Daryl. Paano ako kakalma sa ganitong sitwasyon? Mabilis na sagot nito. Piniling manatili ni Debra sa Sunset Sect at nagpadala ng tao si Jackie para mag-imbestiga. Alam nitong malaking problema yon. Matutulungan kayong mapakalma ng paggawa ng kaligrapiya. Masuhay ako pagdating dito kaya maaari kong ibahagi ang aking kaalaman para masubukan ninyong magsanay. Hindi na kayo maiinis kapag kumalma na kayo. Maingat na pahiwatig ni Jiangsu. Say! Patagong nagbuntong hininga si Daryl at bahagyang tumango. Sige. At dahil wala naman akong maisip na paraan sa ngayon ay bakit hindi ko sundin ang mungkahi ni Jiangsu at magsanay sa kaligrapiya para kumalma. Naisip nito. Pagtapos ay binahagi ni Jiangsu kay Daryl ang lahat ng kanyang kaalaman sa kaligrapya. Kumalma ang puso ni Daryl at umupo ang lalaki sa upuang nasa hardin, habang nagsasanay sa pagsulat sa sahig gamit ang tangkay ng puno. Maganda ang sulat kamay ni Daryl, pero malaki ang ginanda ng kanyang husay sa kaligrapya dahil sa gabay ng Divine Grassist. Hindi ito sigurado kung gaano na siya katagal nagsasanay, pero sa wakas ay kumalma rin ito nang sumapit ang dilim. Ngunit hindi pa rin siya makaisip ng solusyon. Bumalik ang lalaki sa kanyang kwarto nang mapansin nitong madilim na ang kalangitan. Nakita nito ang naghihintay na babaeng alagad sa loob. Magalang itong nagsalita nang makita si Daryl. Lord Master, at dahil kayo na ang Lord Master, at ang asawa ng Sect Master, sabi ni Elder Master ay hindi angkop ang paglagi niyo rito ng mag-isa. Magmula ngayon ay kailangan nyo nang magpahinga sa kwarto ng Sect Master. Nagulat si Daryl nang marinig iyon. Ilang segundo itong nanigas bago nakapag-isip. Hindi magawang matawa o maiyak ng puso nito. Napakamaalalahanin naman ni Jackie. Sinisiguro nitong mayroon kaming matalik na pagsasama ng Sect Master sa pamamagitan ng pagtabi sa amin sa higaan. Naisip ni Daryl. Pagsilip nito sa loob ay nakita nitong inalis na ang kumot na nasa kama. Hindi ito makakatulog. Tumango at mapait na ngumiti si Daryl. Sige. Nakasunod ito sa likuran ng isang alagad papunta sa kwarto ng Sect Master. Nagulat si Daryl nang buksan nito ang pinto. Mabango sa loob ng kwarto at iniba ang disenyo nito. Parehong magalang ang dalawang nakatayong babae, nakaupo sa upuang nasa gilid ang namumulang Sect Master. Awkward ang hitsura nito.
Malinaw na ayaw tumabi ng Secmaster kay Daryl sa pagtulog, pero hindi ito makatanggi sa MB Autos ni Jackie. Kumukulo at labis na nahiya ang Secmaster nang tingnan nito si Daryl. Kinausap ng Secmaster ang ilang babaeng alagad. Sige, maaari na kayong umalis. Masusunod, Secmaster. Sumagot at umalis ang mga babaeng alagad. Ngunit hindi nila nakalimutang tumingin kay Daryl at humagikik bago tuluyang umalis. Naging Lord Master at asawa ng Secmaster si Daryl, pero mukha pa rin itong katawa-tawa nang magtungo ito sa kwarto ng Secmaster sa unang pagkakataon. Nakakatawa naman. Naisip ng dalawa. Nang sandaling yon, tanging si Daryl at ang Secmaster lamang ang nanatili sa kwarto, mabigat ang paligid. Matapos ang higit 10 segundo ay bumalik ang pag-iisip ni Daryl at ngumiti ito nang tingnan niya ang Secmaster. Secmaster, paniguradong matagal kayong naghintay. Late na, magpahinga na tayo. Lumapit ito sa higaan. Nainis at nagalit ang lalaki dahil hindi niya nagawang paalisin si Debra sa sekta kanina lamang. Ngunit hindi nito mapigilang asarin para mag-relax ang Secmaster. Matapos humagbang ng 2 beses ni Daryl ay hindi mapigilang sumigaw ng Secmaster. Nahiya pero nagalit ito. Diyan ka lang. Sinong nagsabing sa higaan ka matutulog? Sa tingin mo talaga ay asawa kita. Wala kang pwedeng hawakan sa kwartong ito. Naghabol ng hininga ang Secmaster, nanginig sa galit ang kanyang katawan. Hindi nito sinubukang lutasin ang problema kahit na alam niyang mali ang pagkakaintindi ni Jackie patungkol sa amin. Nagyon ay matapang ang mga kilos nito sa aking kwarto. Nakakamuhing nilalang. Puro pa ako, kaya paano ko siya hahayaang matulog sa aking kama? Naisip ng babae. Bawal. Naisip ni Daryl nang huminto ito sa paglalakad. Lumingon ito para tingnan ang Secmaster at nakangiting nagsalita. Late na, Secmaster. Saan ako matutulog kung hindi sa kama? Isa pa, pag-uutos ito ni Jackie, hindi ito galing sa akin, bakit ka ba nagagalit sa akin? Nang sandaling iyon ay galit din si Daryl. Kung hindi lamang dahil sa utos ng Secmaster na manatili ako sa sekta ay hindi ko makikita si Jackie. Tapos ay hindi mangyayari ang mga nakakainis na mga kaganapang ito. Uminit ang ulo ng Secmaster nang makita nito ang pilyong mukha ni Daryl. Ito ang kwarto ko. Huli na ang aking mga salita kaya hindi ka maaaring matulog sa kama. Pwede kang matulog sa sahig kung gusto mong magpahinga. Isa pa, hindi mo maaaring tanggalin ang iyong saplot. Malamig na sabi ng babae habang namumula ito. Malamig ang kanyang tono at determinado ang pag-uugali nito. Hindi ko siya pwedeng paalisin dahil utos ito ni Jackie. Kundi ay magiging magulo kapag nalaman niya ito. Ngunit hindi niya maaaring hawakan ang aking higaan. Matulog sa sahig at hindi ko pwedeng tanggalin ang aking damit. Naisip ni Daryl. Hindi mapigilang hindi sumang-ayon ni Daryl. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan para gawin yan? Asawa mo na ako ngayon, ang Lord Master ng Sunset Sect. Pinagbawalan mo akong tanggalin ang aking damit kapag matutulog at pinagbawalan mo akong matulog sa kama. Anong klaseng tuntunin yan? Hindi ka reasonable. Hindi sumagot ang Secmaster. Sigh! Nagbuntong hininga si Daryl nang humakbang itong muli. Sige, hindi ko hubarin ang aking damit at wala akong gagawin sa'yo. Pero sa kama ako matutulog, isang parusa ang pagtulog sa sahig. Ikaw. Nang sandaling iyon ay nagalit ang Secmaster. Napakasama ng Darren na ito, gusto niyang matulog sa kama. Mas lalong nagalit ang Secmaster habang naiisip niya iyon. Pumadyak ito at sumigaw. Umalis ka, ngayon din. Mabilis na lumapit ang Secmaster nang magsalita ito. Itinaas niya ang kanyang kamay para saktan si Daryl. Nangarap ang nakakabuwaiset na lalaking ito na tumabi sa akin sa pagtulog. Managinip ka na lang. Slap! Nakatuon ang atensyon ni Daryl sa reaksyon ng babae. Mabilis itong gumilid nang makita niya ang papalapit na palad ng babae, kasing bilis ng kidlat ang pagsara nito sa acupoint ng babae. Mabilis na kumilos si Daryl, walang tsansang makareact ang Secmaster. Biglang nanginig at hindi nakagalaw ang Secmaster. Galit nag-alit ito. Anong ginagawa mo, Darren? Bahagyang ngumiti si Daryl habang tinukso nito ang babae. Ano sa tingin mo? Siyempre, papatulugin ka katabi ko.
Kinarga ni Daryl ang Seckmaster papuntang higaan. Hindi lamang nakakabighani ang hitsura ng Seckmaster, perpekto rin ang hubog ng katawan nito. Naisip nitong hindi siya makakaalis kasama si Debra, dahil sa Seckmaster, gusto itong parusahan ni Daryl. Nang oras na yon ay mas sumasaya si Daryl kapag mas tumitindi ang galit ng Seckmaster. Kung pinakawalan lamang ng Seckmaster si Daryl sa unang araw na pagpunta nito sa Sunset Sect, ay nahanap na sana nito si Debra, at hindi na nahimatay malapit sa Holy Lake. Hindi sila makukulong doon para hindi makaalis. Hindi magawang magpumiglas ng Seckmaster, mapula ang mukha nito dahil sa galit na naramdaman. Pakawalan mo ako, ngayon din. Hindi mapigilang tumawa ni Daryl habang umiling ito. Anong magagawa mo? Asawa mo na ako ngayon at ikaw ang aking babae. Resonableng matulog tayo ng magkatabi. Nang marinig niya iyon ay nag-alala ang Seckmaster at gusto nitong umiyak. Kinagat niya ang kanyang mga labi at halos dumugo ito. Ginagalit lamang siya ni Daryl, wala itong intensyong may mangyari sa kanila. Ngumiti si Daryl nang makita nito ang mapupulang mata ng babae, at halos paiyak na. Sige, sige. Hindi ako tatabi sa iyo ngayong gabi. Sa sahig ako matutulog. Pero kailangan mo akong tawagin asawa. Ikaw, tila nasunog na ulap ang kumukulong mukha nito. Nanginig ito sa galit habang nakaramdam ng pagkahiya at pagkainis. Sumusobra na ang Darren na to. Pero baka gusto nitong may mangyari sa amin kapag hindi ko siya tinawag na asawa. Puro pa ako, paano ko magagawang makatabi siya? Nagsimula ito bilang hindi namin pagkakaintindihan ni Jackie. Kung magkatabi kaming matutulog ay hindi ba't magiging mahirap na itong ipaliwanag? Pero ako ang Seckmaster ng Sunset Sect, kaya paano ko iyon masasabi? Napangiti si Daryl nang makita nito ang namumulang mukha ng babae, at pinagmadali niya ito nang makita niyang nag-aalangan ang babae. Bilis, gagawin mo ba o hindi? Kung hindi ay matutulog ako sa higaan. Ikaw, tumitig ang galit na Seckmaster kay Daryl. Kung mapapatay mo lang ang isang tao sa pamamagitan ng pagtitig, ay paniguradong malagim na mamamatay si Daryl. Naisip ko na isa itong maginoo dahil sa mahusay na kaalaman nito sa medisina. Sinong mag-aakalang kamuhi-muhing tao pala siya? Pinagsisihan ng Seckmaster ang lahat. Pinagsisihan nitong hindi niya pinakawalan si Daryl matapos nitong ibigay ang reseta ng yang pill. Kinailangan pa nitong magdusa sa pagpapahiya ng lalaki. Matigas talaga ang ulo ninyo, Seckmaster. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Wala akong magagawa kundi ang matulog sa kama kapag hindi mo pa ako binati. Nakangiting sagot ni Daryl. Kasabay ng pagsasalita, ay pahigaan asana ito sa kama. Labis na nag-alala ng Seckmaster, nanginig ang katawan nito. Mabilis itong sumigaw. Huwag, asawa. Kasing pula ng mansanas ang mukha nito nang magsalita. Naramdaman ni Daryl ang paglamig ng kanyang mga buto nang tawagin siya nitong asawa. Ngumiti at natuwa si Daryl. Kahit na hindi pa nito alam kung paano aalis kasama si Debra, ay natuwa ito nang marinig ang marangal na Seckmaster na tawagin siyang asawa. Kinagat ng Seckmaster ang kanyang mga labi, at namula ang mukha nito dahil sa labis nag-alit at hiya. Hindi nito naisip na tatawagin niyang asawa si Daryl. Binatian akita. Matulog ka na sa sahig. Malamig na sambit ng Seckmaster. Sige, sige. Ngumiti at tumango si Daryl nang pakawalan nito ang Seckmaster. Siyempre ay hindi niya pinakawalan ang akupoint nito. Sinamantala niya ito kanina dahil paano kung bigla itong manakit sa kalagitnaan ng gabi. Mas mabuti nang maging maingat. Nang sumunod na segundo ay tiningnan ni Daryl ang paligid at nakita nito ang ilang mga pinta sa lamesang nasa gilid. Kinuha nito ang mga pinta at inilatang sa sahig. Wala siyang ibang magagawa dahil walang sobrang kumot sa kwarto, tanging sa mga pinta lamang siya makakahiga. Pero dahil sa hindi nito pag-iingat ay aksidente niyang napunit ang isa sa mga pinta. Nanginig ang katawan ng Seckmaster, nang makita iyon, sinigawan nito si Daryl. Ikaw! Ito ang orihinal na gawa ng Master Cecil, ang Saint Cursive Calligraphy. Lagot ka. Bukod sa bigat sa puso ay nakaramdam din ng tuwa ang babae nang sabihin niya iyon. Lagot? Nagdikit ang kilay ni Daryl at curious na tiningnan ang Seckmaster. Hindi ba't isa lamang itong calligraphy painting? Anong meron? Sambit nito.
Ngumiti at dahan-dahang nagsalita ang Sect Master. Haha! Dapat mong malaman na ibinigay ito ni Jackie sa akin noong araw na nabuo ang Sunset Set. Mahalaga ito sa kanya. Ngayon ay pinunit mo ito, hindi kanya mapapatawad. Tama ang Sect Master, isa itong espesyal na regalo mula kay Jackie para sa Sect Master noong nabuo ang Sunset Sect. Para na itong simbolo ng kanilang pagkakapatiran, napakamahalaga nito. Labis na magagalit ang Sect Master kung isa lamang iyong ordinaryong araw. Ngunit hindi maipaliwanag ang pagkasabik nito. Si Jackie ang tipo ng tao na lubos na pinapahalagahan ang mga relasyon. Kahit regalo niya ito sa Sect Master o isa itong regalo sa kanya galing sa Sect Master, ay labis niya itong pahahalagahan. Kapag nalaman nitong si Daryl ang nakapunit sa calligraphy painting ay hindi niya ito madaling mapapatawad. Nagplano ang Sect Master na sabihin kay Jackie bukas ng umaga na sinadyang punitin ni Daryl ang calligraphy painting. Paniguradong magagalit si Jackie, kung hindi niya ito papatayin ay paniguradong paalisin niya ito sa Sunset Sect. Sa ganoong paraan ay mahihiya siyang maging babae ni Daryl. Katunayan ay bahagyang sumakit ang puso ng Sect Master nang makita nito ang calligraphy painting. Pero mas gumaan ang pakiramdam nito nang kanyang maisip na masusolusyonan na ang sitwasyon. Nagulat si Daryl. Napakahagala ng isang calligraphy painting. Kaagad na natuwa si Daryl nang makita nito ang salita na nasa pinta. Sinong nagsulat niyan? Napaka-basic ng kasanayan nila. Naisip nito. Ngumiti si Daryl nang kausapin nito ang Sect Master. Tinawag mo itong kaligrapiya. Noong umaga ay malaki ang ginanda ng kasanayan ni Daryl sa kaligrapiya dahil sa gabay ng Divine Graces. Hindi ito mamamangha sa mga ordinaryong pagsulat. Anong sinabi mo? Hindi mo ba alam na ito ang orihinal na sulat ni Master Cecil? Nanginig at naging emosyonal ang Sect Master. Isang high-level Buddhist monk si Master Cecil. Sikat siya sa Yellow World Continent. Ngunit masikat ito sa kanyang kasanayan sa kaligrapiya. Ngunit ayon kay Darren, ordinary lamang ang kakayahan ni Master Cecil sa kaligrapiya. Katawa-tawa. Patuloy ang Sect Master sa pagkausap kay Daryl. Darren, hindi ka papatawarin ni Jackie kapag nalaman niyang pinunit mo ang calligraphy painting na galing sa kanya. Bakit hindi ka namang umalis ngayon habang wala pa siyang alam tungkol dito? Lisanin mo ang Sunset Sect at huwag ka nang bumalik pa. Nang sandaling iyon ay nawala ang lahat ng pagkamangha ng Sect Master kay Daryl. Gusto lamang nitong umalis kaagad ang lalaki. Mapapanatili ko lamang ang aking puri kapag umalis ang lalaking ito. Mapait na tumawa si Daryl nang marinig niya iyon. Magiging labis ang pasasalamat ni Daryl kung sinabi niya iyon 2 araw na ang nakaraan at hindi ito mag-aalinlagang umalis. Ngunit nasa Sunset Sect si Debra, kaya paano niya magagawang umalis? Sigh! Bahagyang nagbuntong hininga si Daryl at tumingin sa Sect Master. Isa lamang itong kaligrapiya. Maaari kitang gawa ng panibago. Ano? Curious na tiningnan ng Sect Master si Daryl. Alam kong mahusay ang kasanayan mo sa medisina, pero huwag mong sobrahan ang tiwala mo sa iyong sarili, Darren. Kaligrapiya ang pinag-uusapan natin. Hindi nito mapigilang tumawa. Ito ang Saint Cursive Calligraphy Painting. Sinundan ni Master Cecil ang pagsulat ng Divine Graces na si Jacques Su. Isa itong sikat na calligrapher noong Tang Dynasty sa World Universe, at sikat ito sa kanyang cursive script. Hinangaan din ito ni Master Cecil. Kaya naman, para maipakita niya ang pagpapahalaga para sa Divine Graces, ay sumulat si Master Cecil ng Saint Cursive Calligraphy. Nagmula ka sa South Cloud World kaya ayos lang kung wala kang naiintindihan tungkol sa World Universe. Paniguradong hindi mo kilala kung sino ang Divine Graces na si Jiang Xu. Akala pa rin ng Sect Master na taga South Cloud World si Daryl. Tama ang Sect Master. Ang aksidenteng napunit ni Daryl na calligraphy painting ay isang espesyal na pagsulat ni Master Cecil bilang paggalang sa Divine Graces na si Jiang Xu. Ilang daan na ang nakalipas noong mayroon pang mga harang sa 9 na kontinente. Ngunit tanging mga ordinaryong tao lang ang nahaharangan nito, habang nakakalakbay ang mga malalakas na cultivator papunta sa iba't ibang kontinente. Dinala ng ilang cultivator sa Yellow Sea Continent ang kaligrapiya ni Jiang Xu. 300 taon na ang nakalipas nang humanga sa kaligrapiya ni Jiang Xu si Master Cecil na nagmula sa Yellow Sea Continent.
Labis niya itong hinangaan, tinuring niya itong kayamanan, at naging idolo si Jiang Xiu. Ang divine grassist na si Jiang Xiu. Hindi mapigilang tumawa ni Daryl. Ang Master Cecil na tinutukoy ng Sect Master ay hinangaan ang divine grassist na si Jiang Xiu bilang kanyang idolo. Nasa Celestial Pagoda ko na ang divine grassist at nakilala ako nito bilang kanyang master. Isang pagkakataon na tinuruan ako ng kaligrapiya ni Jiang Xiu kanina lamang. Hindi na nagsalita pa si Daryl. Nakita nitong mayroong mga brush, tinta, papel, at inkstone sa kahoy na lalagyan. Lumapit ito para kunin ang mga iyon. Itinaas ng Sect Master ang kanyang mga kilay nang makita niya iyon. Anong ginagawa niyo? Nakaramdam ng galit ang Sect Master, pero katawa-tawa ang mga pangyayari nang makita nitong kumuha ng brush si Daryl. Tuluyan nang nabaliw si Darren pagtapos nitong maging Lord Master ng Sunset Sect. Magsusulat siya ng panibagong kaligrapiya para mapalitan ang napunit na pinta. Iyon ang kaligrapiya ni Master Cecil, magagawa niya kayang palitan iyon. Tanging sa medisina lang ang kakayahan niya. Paano ito magkakaroon ng kaalaman sa kaligrapiya, naisip niya. Nagkunwari si Daryl na hindi niya narinig ang pang-insulto ng Sect Master. Nagsimula itong magsulat matapos niyang ihanda ang tinta. Napakahusay nito sa pagsusulat, para itong lumipad na dragon o ahas. Labis itong nakakamangha. Noong gabing iyon ay personal na tinuruan ni Jiang Xiu si Daryl sa kaligrapiya. Narating ng level nito ang hindi mararating ng isang ordinaryong tao, lalo na ang cursive script. Maganda ang kanyang interpretasyon. Kahit ano paman ay si Jiang Xiu ang sikat na divine grassist. Paano hindi magiging maganda ang cursive script ni Daryl sa ilalim ng gabay nito? Sa loob ng kalahating minuto ay nakumpleto ni Daryl ang calligraphy painting. Ibinaba niya ang brush at tiningnan ang Sect Master. Tapos na. Ano sa tingin mo? Mas maganda ba ang 5-star na gawa ng asawa mo kaysa sa gawa ni Master Cecil? Sa tingin mo ay maikukumpara ang gawa mo sa gawa ni Master Cecil, bahagyang ngumiti ang Sect Master, tutuksuhin and asana nito si Daryl. Napatingin ito sa gawa ni Daryl bago siya matapos sa pagsasalita. Nanginig ang katawan ng Sect Master dahil sa gulat. Hindi nito mapigilang huminga ng malalim, mukha pa ring gulat ang kanyang mukha. Labis itong nagulat. Mukhang espiritual at masigla ang kaligrapiya ni Daryl, halos mukhang buhay ang mga ulap at tubig. Perpekto at walang mali ang bawat salita. Nakakamangha ang diwa nito. Parang sulat bata ang gawa ni Master Cecil kung ikukumpara ito sa gawa ni Daryl. Ibang-iba ang level nito. Higit 10 segundo itong nagulat bago tuluyang bumalik sa wisyo at tumingin kay Daryl. Sinulat mo ba ito? Namula at naging sobrang awkward ng babae. Anong mali isa sa kanya? Bakit walang katuturan ang tanong nito? Malinaw na ang lalaki ang nagsulat noon. Pero nasa isip niya ay isang doktor si Darren. Paano ito magiging mahusay sa kaligrapiya? Gulat na gulat ang Sect Master ng sandaling iyon. Nagtaka ang buong pag-iisip nito. Bukod sa araw-araw na pag-cultivate, bilang isang Sect Master, ay may interes din ito sa musika, chess, kaligrapiya, at pagpinta. Isa itong panatiko sa arts, lalo na sa kaligrapiya, kaya naman mahusay din ang kanyang kaligrapiya. Iyon ang dahilan kung bakit ito binigyan ni Jackie ng mga gawang kaligrapiya ni Master Cecil. Ngunit lubos na naintindihan ng Sect Master na ang maalamat na calligrapher sa nakalipas na ilang daang taon, si Master Cecil na kanyang hinangaan, ay walang-wala kung ikukumpara kay Darren matapos niyang makita ang pagsulat nito. Haha! Natuwa si Daryl nang kanyang makita ang ekspresyon ng Sect Master. Ngumiti ito at nagsalita. Ano sa tingin mo? Dapat may kumpara ang aking kaligrapiya sa gawa ni Master Cecil, hindi ba? Maaari kong gawin ang paraang ito para mabayaran ka. Kalmado ang ekspresyon ni Daryl nang sabihin niya iyon. Sikat sa Yellow Sea Continent ang hinangaan ng Sect Master na si Master Cecil, pero kinopya nito ang estilo ng divine grassist na si Jiang Xiu dahil labis niya itong hinangaan. Si Jiang Xiu ay isa sa mga tagapaglingkod ni Daryl, personal na tinuruan ni Jiang Xiu si Daryl, kaya paano maikukumpara si Master Cecil kay Daryl? HMM. Bumalik sa tamang pag-iisip ang Sect Master, at tumango ito nang marinig iyon. Di hamak na mas mataas ang level ng charm at artistry ng kaligrapiya ni Darren kaysa kay Master Cecil. Okay, nabayaran and akita.
Magpapahinga na ako ngayon. Hindi na nag-abala pang magsalita si Daryl bago ito humiga sa sahig para magpahinga. Walang tulog ang Secmaster nang bahagya nitong kagatin ang kanyang labi at komplikadong tiningnang maigi si Daryl. Ano pa ang hindi na ipapakita ni Darren? Labis na nagbago ang impresyon ng Secmaster kay Daryl dahil hindi maipaliwanag nagsimulang atraksyon sa kanyang puso. Samantala, sa Mid-City sa World Universe. Tila napinturahan ng kulay dugo ang sahig malapit sa Mid-City, natumba sa sahig ang bawat alagad ng sekta. Naging madugo ang digmaan sa pagitan ng mga sekta ng World Universe at North Moana Army at nagtagal ito ng isang araw at isang gabi. Maraming namatay sa bawat sekta sa nakalipas na umaga't gabi. Noong una ay mayroon itong nasa 500,000 katao. Ngunit matapos nilang harapin ang makapangyarihang North Moana Army, ay mayroon na lamang 50,000 na natira. Sa panig ng North Moana ay mayroon lamang 300,000 na namatay sa ilalim ng pamumuno ni Zhang Ju. Mayroon pang natirang 100,000 na mga sundalo. Kulang-kulang 50,000 na cultivator, laban sa higit 100,000 na sundalo. Wala nang pag-aalinlangan pa kung saang panig ang mananalo sa digmaang iyon. Halos hindi na matiis ng World Universe ang labanan, at halos lahat sa kanila ay nagkiskis na ng mga ngipin at sinubukang na lamang kumapit. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata kahit na hindi sila sumuko. Kung magpapatuloy pa sila ay mamamatay ang lahat ng taga-World Universe at walang magagawa ang mga ito. Nang sandaling iyon ay halos kulay pulaan ang puting bestida ni Susan, ang ilan dito ay galing sa mga kalaban, samantalang galing naman sa kanya ang ilan. Sobrang putla ng kabiyang mukha at labis itong nanghina. Halos maubos na ang kanyang internal na enerhiya sa nakalipas na isang araw at isang gabing digmaan. Napuno ng pag-alala at desperasyon si Susan nang makita nito ang kanyang paligid at ng maraming cultivator ang natumba sa sahig. Mas tumindi pa ang sitwasyon. Anong dapat niyang gawin? Dapat na lang ba nilang isuko ang Mid-City? Atras? Umatras ang lahat. Hindi na antin kayang depensahan ang Mid-City. Nang sandalig iyon ay may sumigaw mula sa World Universe bago pa tumakbo ang maraming alagad dahil sa pagkataranta, nawala na ang kanilang fighting spirit. Katunayan ay walang may gustong isuko ang Mid-City. Ngunit hindi na makontrol ang sitwasyong nasa kanilang harapan. Pinapadala lamang nila ang kanilang mga sarili sa kamatayan kung ipagpapatuloy nila ang pakikipaglaban. Atras. Bilisan niyong umatras. Nadurog ang huling depensa sa puso ni Susan nang makita ang sitwasyong iyon. Sumigaw ito bago kaagad na pinamunuan ang mga malalapit na tao para makatakas. Katunayan ay nagdalawang isip si Susan kung isusuko ba niya ang Mid-City. Ngunit mawawasak ang mga sekta ng World Universe kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban. Isa pa, Mid-City lang ang nawala sa kanila. Hindi pa tuluyang natatalo ang buong World Universe sa kalaban. Maaari pa silang umatras para matipid nila ang kanilang internal na enerhiya dahil baka mayroon pang pagkakataon para mabaligtad nila ang sitwasyon. Mawawalan na ng pag-asa kung mamamatay sila roon. Ula! Kaagad na umatras ang lahat ng mula sa World Universe at halos lahat sa mga ito ay nagawang makatakas. Siyempre ay marami sa mga ito ang nahuli ng North Moana Army. Marami sa mga nahuli ang nagmula sa pamilya Carter, gayaan na lamang nina Sarah Carter, Yvette Lane, at marami pang iba. Habulin sila! Galit na sumigaw ang mga general ng North Moana Army nang makita nila ang eksena, saka nag-utos ang mga ito na habulin ang mga tumakas. Nang sandaling yon, ngumiti ang nakalutang sa ere na si Zhang Ju, at saka nagsalita. Hand na kailangan pang habulin sila. Ilan lamang silang mga talunan, kaya walang dapat ikapag-alala. Kaagad itong nag-utos. Pasukin na natin ang Mid-City. Magpapahinga tayo roon. Tumingin si Zhang Ju sa direksyon kung saan tumakas si Susan at ang iba pa. Bukod sa Ghost Valley Sage, ang isa pang tao sa buong mainland na nangamba kay Daryl ay si Zhang Ju. Hindi man lang sila tiningnan ni Susan at ng iba pa. Masusunod, military advisor. Sabay-sabay na sagot ng mga general ng pamunuan ng mga ito ang hukbo patunging Mid-City. Haha! Humalakhak siyang Jian ng sandaling iyon bago magbigay papuri kay Zhang Ju. Alam niyo kung paano maging pinakamagaling ang hukbo, aking military advisor.
Kaya niyong sakupin ang Mid-City ng mabilis. Hindi na masama, hindi na masama. Pagtapos ay tumalikod at nag-utos si Yang Jian kay Ambrose na nasa kanyang likuran. General Ambrose, hahayaan kitang bantayan ang mga bihag. Huwag kang gagawa ng pagkakamali at huwag mo akong bibigin. Nakangiting sambit ni Yang Jian, pero komplikado ang ekspresyon nito nang sabihin niya iyon. Tumigil sa pagtitiwala si Yang Jian kay Ambrose magmula noong nalaman nitong tunay na anak ni Daryl ang lalaki. Hindi na nito hinayaang pamunuan ni Ambrose ang digmaan, tanging ang paglilinis lamang ang maaari nitong gawin. Opo, kamahalan. Malungkot na sagot ni Ambrose. Naramdaman nito ang ugali ni Yang Jian sa kanya. Noong una ay gustong sundan ni Ambrose si Yang Jian sa buong mundo para manakop at makagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Ngunit hindi na pumabor pa si Yang Jian sa kanya, kaya naman tuluyan itong nalungkot. 2 araw na rin itong nag-iisip na baka mas mainam na umalis na lamang. Ngunit nasa kontrol ani Yang Jian ang New World, habang nasa mga kamay nito ang buhay ng kanyang ina at ni Lord Kenny Bread. Kaya naman nagdesisyon itong manatili sa hukbo dahil kailangan nitong maingat na maglakad dahil sa komplikadong sitwasyon. Nang sandaling iyon ay huminga ng malalim si Ambrose at nag-utos sa kanyang mga tao. Kunin ang mga bihag, itali sila at sama-samang ikulong. Sumakay si Ambrose sa kanyang blood horse sa harap ng mga bihag ang magsalita, at tingnan nito ang mga bihag, personal niyang aretuhin ang mga ito. Gasp! Nakita ni Ambrose ang pamilyar na anyo, at kaagad na nanginig ang puso nito, hindi nito mapigilang mabigla at mapahinga ng malalim. Napansin nito ang maganda at payat na anyo na nasa masa. Puno ng pagod at panghihina ang maganda nitong mukha matapos ang matinding digmaan. Ito ay si Yvette Lane. Tita. Hindi sumali sa digmaan si Ambrose kaya hindi nito alam kung sino ang mga taong dumipensa sa Mid-City. Naramdaman lamang nito ang pagninig ng kanyang utak nang bigla nitong nakita si Yvette, kaagad na naguluhan ang lalaki. Nasa isip ni Ambrose ay naglaho si Yvette, at ang kanyang nanay, at nakakita ang dalawa ng tagong lugar para doon mamuhay magmula nang nakuha ni Lord Kenny ang trono. Hindi nito inakalang nasa Mid-City pala si Yvette, at tinulungan nito ang World Universe para dumpensa laban sa North Mona Army. Naging bihag pa ito. Sa puso ni Ambrose, bukod kay Lord Kenny, ang kanyang ina, at si Ira, ang isa pang taong malapit sa kanya sa buong mundo, ay si Yvette. Hindi nito makakalimutan ang magandang pagtrato sa kanya ni Yvette. Nang sandaling iyon ay naging bihag si Yvette, samantalang siya naman ang general na nagbantay sa mga bihag. Talaga nga namang nilalaro ng tadhana ang mga tao. Nang sandaling iyon ay naging komplikado ang ekspresyon ni Ambrose at labis na naguluhan ang puso nito. Anong dapat niyang gawin? Dapat niya bang pakawalan kaagad ang babae? Ngunit hindi ito mapapatawad ni Yang Jian kung malalaman niya ang tungkol dito. Bumalik sa wisyo si Ambrose matapos nitong makaramdam ng pagkakomplikado ng higit sa 10 segundo at nagdesisyong hindi na makipagkita pa kay Yvette. Kinuway lamang nito ang kanyang kamay at sumenyas sa kanyang mga tauhan na ikulong ang mga bihag. Naisip ni Ambrose na hindi angkop ang sandaling iyon para makipag-usap kay Yvette dahil napakaraming tao ang nasa paligid. Magdudulot lamang ito ng isa pang gulo kung gagawin niya iyon. Maya-maya pa ay mahahanap din nito ang tamang oras para umalis at mag-isang makipagkita kay Yvette. Nang sandaling iyon, sa Sunset Sect sa Yellow Sea Continent. Nasa kwarto ng Secmaster si Daryl at maaga itong ginising ng isang alagad na nasa labas ng kwarto matapos ang isang gabing pagpapahinga. Lord Master, Secmaster, oras na po para gumising. Pareho po kayong hinahanap ng Elder Master. Nang sandaling iyon ay sumigaw ang babaeng alagad na nasa labas ng kwarto, tinago nito ang kinang sa kanyang mga mata at nakita ang mapantuksong ekspresyon. Kagabi ang unang beses na nagtabi ang Secmaster at si Darren, parang bagong kasal ang dalawa. Sigurado ang mga ito na late na natulog ang dalawa, at paniguradong natutulog pa rin ang mga ito ng sandaling iyon. Papunta na, papunta na. Huwag kayong sumigaw. Naalimpungatang pagsagot ni Daryl habang malungkot itong umupo. Ano nang plano ni Jackie ngayon? Ako na ang Lord Master, pero hindi niya ako hinayaang magkaroon ng maayos na tulog. Tinukso pa ni Daryl ang Secmaster noong gabi, kaya late na itong nakatulog. Nang oras na yon ay sobrang inantok ang lalaki.
Lumingon si Daryl sa kabilang banda ng kama at bumulong sa kanyang sarili nang mapansin nitong gising na rin ang Sect Master. Nakahiga ito sa kanyang gilid habang namumula ang maganda nitong mukha at halo-halo ang pakiramdam. Napangiti si Daryl nang makita niya iyon. Haha! Napindot ko ang acupoints ni Jasmine kagabi. Ganito lang ba ang naging posisyon niya buong gabi? Mabilis na lumapit si Daryl ay binuksan ang acupoints ng Sect Master bago ngumiti at magsalita. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Natakot lang ako na baka umatake ka sa akin sa kalagitnaan ng gabi, kaya sinara ko ang acupoints mo. Sandaling napaisip si Daryl bago ito nagpatuloy. Hindi ko isasara ang acupoints mo basta ipangako mo sa akin na hindi ka lalapit sa akin para umatake kapag natulog tayo mamayang gabi. Isa pa, hindi naman ako magtatagal dito para maging awkward ang pakiramdam mo kaya huwag kang mag-alala. Aalis ako sa Sunset Sect kapag mayroon ng pagkakataon, okay? Bahagyang umatras si Daryl para maglagay ng distansya sa pagitan nila ni Jasmine nang sabihin nito ang hulang pangungusap. Inakala nitong galit ang babae dahil isinara niya ang acupoints nito at hinayaan buong gabi. HMM. Ngunit taliwas sa inakala ni Daryl ay bahagyang sumagot ang Sect Master at wala itong intensyon para bayaran siya pabalik. Isa pa, may malambot na ang mga titig nito kaysa dati. Nang sandaling iyon ay hindi pa rin alam ni Daryl na labis na nagulat ang babae sa kanyang kaligrapiya. Bukod sa gulat sa kanyang puso ay may paghanga na rin para kay Daryl ang babae ng sandaling iyon. Ilang segundo ang nakalipas nang magsimulang maligo ang dalawa at nagtungo sa main hall. Gasp! Nagulat si Daryl pagkapasok nito sa hall at nakita ang mga pangyayari. Napansin nito ang maayos na helera ng mga makatayong elites ng Sunset Sect. Tahimik na nakaupo si Jackie sa trono habang suot nito ang mahaba at pulang bestida, napakaganda nitong tingnan. Ang tanging parte kung saan puno ito ng lamig ay ang kayang magandang mukha. Naglabas din ito ng napakalakas na aura at hindi mo ito maaaring hindi bigyang respeto. Kalmado ang ekspresyon ni Debra habang nakatayo ito sa gitna ng hall. Anong nangyayari? Patagong napakunot si Daryl at hindi nito mapigilang hindi mag-alala. Nalaman ba ni Jackie ang tunay na pagkatao ni Debra at gusto niya itong parusahan sa harap ng publiko? Tiningnan ni Jackie ang paligid at nagpatuloy. Makinig ang lahat. May iaanunsyo ako. Nagdesisyong sumali si Miss Debra sa Sunset Sect. Kaya napagdesisyonan kong magkaroon ng seremonya ng pagsisimula ngayong araw para sa kanya. Ano? Hindi mapakali at halos mapatalon si Daryl nang marinig iyon. Totoo ba ang sinabi ni Jackie? Gusto niyang sumali si Debra sa Sunset Sect at biglang magkakaroon ng seremonya ng pagsisimula. Ngunit hindi na makakaalis pa si Debra kapag naging miyembro ito ng Sunset Sect. Wow! Sa parehong sandali ay nagkagulo ang mga nakapalibot na alagad habang nakangiting nakatingin kay Debra at tumangong bumati. Debra. Sa wakas ay bumalik sa wisyo si Daryl at tiningnang maigi si Debra. Sa tingin ko ay mas kilala na kita dahil magkaibigan na tayo. Ikaw ang taong gustong maging malaya at hindi mo gustong nasa iisang lugar lamang. Maaaring sa tingin mo ay magandang lugar ito para ikay manatili dahil sandaling nawala ang iyong mga alaala. Pero pagsisisihan mo tito kapag nagbalik na ang mga alaala mo. Puno ng pagmamadali ang mga mata ni Daryl at umasa ito nang sabihin yon. Kaya naman magdesisyon kang maigi kung talaga bang gusto mong sumali sa Sunset Sect. Hindi mapakali si Daryl ng oras na yon. Bahagyang napakunot si Debra, nagsimula itong mag-isip sa sinabi ni Daryl. Oh, tama si Darren. Sandaling nawala ang aking memorya, at naisip kong napakaganda ng lugar na ito, pero paano kung bumalik ang aking mga alaala at pagsisihan ang lahat? Darren. Ngumiti si Jackie at tiningnan nito nang may kabuluhan si Daryl. Nagdesisyon na si Miss Debra na manatili, kaya paano mo mabago ang pag-iisip nito biglang kanyang kaibigan? Hindi na angkop. Tila ba hindi patas para kay Debra ang tono nito? Pero iba ang sinasabi ng mga mata ni Jackie nang kinausap nito ang lalaki. Katunayan ay gusto nang paalisin ni Jackie si Debra para sa ikaliligaya ng Sect Master. Ngunit napansin nitong puno ng lambing ang mga mata ni Daryl nang kinausap nito si Debra kanina lamang, uminit ang dugo ni Jackie.
Matalinong tao si Jackie at kaagad nitong napansing hindi mapakali si Daryl sa kaagad na pag-alis ni Debra dahil natakot ito na baka saktan siya ni Jackie. Sa sitwayong iyon, mas lalong hindi magpapatinag si Jackie kapag mas gugustuhin ni Daryl na hindi makaalis si Debra. Miss Debra. Ngumiti si Jackie at tiningnan nito si Debra. Huwag mong pansinin si Darren. Sabihin mo lang kung gusto mo talagang manatili rito. Hahayaan kitang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi nakalimutan tingnan ni Jackie si Daryl. Darren oh, Darren. Habang mas nag-alala ka para sa babaeng ito ay mas hindi ko siya papalayain. Hindi lamang iyon, kokontrolin ko rin kung mamamatay o mabubuhay ba siya. Titingnan ko kung masama pa rin ang magiging pagtrato mo sa aking kapatid. Binuka ni Debra ang mapupulang labi nang makita nito ang sinseridad sa mukha ni Jackie, dahan-dahan itong nagsalita. Ako. Isang salita lamang ang nasabi nito bago na antala. Elder Master at Sect Master. Nang sandaling iyon ay hindi mapakali ang pumasok na alagad bago nito kausapin sila Jackie at Jasmine. May nangyaring hindi maganda. Hiningal at labis itong namawis ng magsalita. Mariing napakunot ng noo si Jackie at masungit itong nanermon. Anong ikinababahala mo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na gawin mo ang mga bagay ng kalmado bilang alagad ng Sunset Sect. Ano ang magiging tingin ng iba kung lagi kang natataranta? Nanginig at halos maiyak ang alagad dahil sa pagkabahala. Sabihin mo kung anong nangyayari. Kalmadong sumipsip ng tsaa si Jackie. Mariing kinagat ng alagad ang kanyang labi at mahinahong nagsalita. Elder Master, may pumasok sa Holy Lake at ayaw nitong umalis. Hindi rin maganda ang mga sinabi nito tungkol sa mga nagpatrolyang alagad. Isa pa, medyo makapangyarihan siya. Kami? Ano? Nagkagulo ang lahat ng nasa hall nang marinig iyon. Sino ang matapang na papasok sa ipinagbabawal na lugar ng Sunset Sect at tumangging lumisan? Gulat na gulat si Daryl. Hayop! Sinong matapang ang gagalitin ang Sunset Sect? Ngunit kung sino man siya ay inantala nito ang seremonya ng pagsisimula ni Debra, nangangahulugang mainam ito para kay Daryl. Bang! Nag-iba ang ekspresyon ni Jackie nang hampasin nito ang lamesa at biglang tumayo. Tara at tingnan natin. Mabilis na lumabas ng main hall si Jackie. Kaagad na sumunod sina Daryl, Debra, ang Sect Master, at ang mga natitirang alagad. Di nagtagal ay malapit na sila sa Holy Lake at napansin nila ang nakaputing lalaki sa kalayuan. Kaharap nito ang ilang mga alagad na nagpatrolya at hindi ito tumitigil sa pagsigaw. Maaaring magaganda kayong lahat, pero bakit hindi kayo reasonable? Dumaan lamang kami ng asawa ko at napansin ang magandang tanawin kaya sandali akong huminto para tingnan ito, aalis din kami kaagad. Pero lahat kayo ay sinabing bawal pumasok sa lugar na ito at pinaalis kami. Anong kalokohan ito? Napakalaki ng lawa, pero sinabi niyong pagmamay-ari ang lahat ng ito ng Sunset Sect. Isang kalokohan. Isa akong resonableng tao at pinapahalagahan ko ang kagandahan, pero huwag niyo akong sasaktan. Kundi ay papaligin ko kayong lahat sa lawa, kasama ako kapag ginalit niyo ako. Patuloy ang hindi angkop na pagtingin ng mga mata ng lalaki sa katawan ng mga alagad nang sabihin niya iyon. Iyon ay si Zubeji. Sush! Namula ang mga nakipagharapan na alagad sa lalaki nang marinig nila yon. Nahiya at nagalit ang mga ito. Ngunit hindi sila gumawa ng aksyon dahil naramdaman ng mga ito ang nakakatakot na aura ng lalaki. Tahimik ang nakatayong si Shentel Xion habang pinakinggan nito ang mga hindi angkop na salita ni Zubaji nang tuksuhin nito ang mga alagad na nasa kanyang likuran. Bahagyang napangiti ang maganda nitong mukha at hindi ito nakaramdam ng pagiging hindi komportable. Matagal nang magkasama sina Shentel at Zubeji, sanay na ito sa ugali ng lalaki. Ano daw? Napuno ng tensyon ang katawan ni Daryl nang marinig niya iyon. Nagulat ito pero natuwa ang kanyang puso. Zubeji. Anong ginagawa niya rito? Medyo naging emosyonal si Daryl nang makita niya si Shentel, pero labis nitong hinangaan si Zubeji. Nangibabaw si Zubaji sa asawa ni Donoghue, at nagawa niya itong tuluyang sumuko ng kusa. Nang sandaling iyon ay gustong tumakbo palapit ni Daryl para makipagkita kay Zubaji, pero nagpigil ito nang maalala niyang binago niya ang kanyang hitsura at gumamit lamang ng ibang pagkatao. Elder Master. Sect Master.
Nang oras na iyon ay natuwa ang mga nagpatrolyang alagad at mabilis na lumapit ang mga ito para yumuko sa kanila nang makita nilang nagdala ng mga tao si Jackie. Kinausap si Jackie ng isa sa mga alagad. Elder Master, pumasok ang dalawang ito sa Holy Lake at tumangging umalis. Hindi rin angkop ang kanyang mga salita. Namula at medyo nahiya ang alagad, galit ito nang sabihin ang huling pangungusap. Sush! Lumamig ang ekspresyon ni Jackie nang marinig nito ang kanyang sinabi, at puno ng put itong tumitig kay Zubaji. Mukhang matalino ang lalaki, pero hindi maganda ang mga salita nito, malinaw na hindi ito ugali ng isang mabuting tao. Gasp! Nagulat din si Zubaji nang makita nito ang papalapit na magagandang babae, paganda ng paganda ang bawat babaeng tiningnan niya. Hindi nito mapigilang magulat at mapahinga ng malalim. Bumalik sa wisyo si Zubaji, habang may pagnanasa niyang tiningnan ang mga ito. TSK, hindi ko inakalang mayroong napakaraming magagandang babae sa isang lambak bukod sa magandang tanawin. Nananaginip ba ako? HMM? Tiningnan ni Zubaji ang paligid at dumapo ang mga mata nito kina Jackie at Jasmine. Kaagad itong nabighani sa dalawa. Samantala, hindi pa nito nakikita sina Daryl at Debra na nasa likod ng masa. Ang ganda! Napakaganda! Mas lalong natuwa si Zubaji, habang mas dumaraming babae ang nakikita nito, patuloy ang papuri sa kanyang puso. Hindi maipaliwanag ang kaseksihan ni Jackie, nakasuot ito ng puti at mahabang bestida, at hindi maipaliwanag ang pagkabanayad nito. Magkatabing nakatayo ang dalawa, may kanya-kanyang ganda ang mga ito. Noon pa man ay isa ng may pagnanasang tao si Zubaji. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita nito ang naggagandahang babae. Sush! Naging lubos na hindi komportable si Jackie sa pagtitig ni Zubaji at lumabas ang nakakamatay na mga intensyon sa kanyang puso. Tumitig si Jackie kay Zubaji at nagsalita. Saan ang galing ang mayabang na taong ito? Sino ka para pumasok sa Holy Lake ng Sunset Sect at magsalita ng hindi angkop? Baka gusto mong mamatay? Siya ang Elder Master ng Sunset Sect at ang Sect Master Illusion Sound. Ginagalang ito ng lahat pero bastos na pinagnasaan ito ng tao nasa kanyang harapan. Napakunot din ang katabi nitong Sect Master habang galit at namumuhi itong nakatingin kay Zubaji. Napakabastos ng taong ito. Hindi siya dapat mabuhay. Oh my. Hindi nataranta si Zubaji nang maramdaman nito ang nakakamatay na intensyon ni Jackie. Ngumiti at nagsalita ang lalaki. Pinupuri lamang kita dahil maganda ka. Bakit nagagalit ka? Base sa mga mukha niyo, iniisip niyo bang patayin ako? Sa tingin ko ay hindi kita kapantay kapag naglaban tayo. Sa tingin ko ay mapapahiya ka lang. You? Galit na galit si Jackie nang marinig niya yon, nilabas niya ang evolving murder machine at gusto nitong mabilis na patayin ang lalaking nasa kanyang harapan. Ngunit nagpigil ito nang maramdaman niya ang lakas ni Zubaji at hindi nagpadalos-dalos. Naramdaman ni Jackie na napakalakas ng lalaki. Hindi mawari kung gaano ito kalakas. Walang tsansang manalo si Jackie kung makikipaglaban siya sa lalaki kahit na isa siyang Heaven Ascension Cultivator. Hindi lamang niya mabibigong patayin ito pero baka mapagsamantalahan din siya ng lalaki. Ngunit paano niya malulunok ang kanyang galit dahil sa panunukso nito sa harap ng maraming tao? Elder Master. Narinig ang kalmadong boses ng sandaling iyon nang lumabas si Daryl at nagsalita. Huwag kayong mag-alala Elder Master. Tutulungan ko kayong turuan siya ng leksyon. Malamig na tiningnan ni Daryl si Zubaji nang sabihin niya iyon, pero labis na nasabik ang puso nito. Haha! Nandito si Zubaji. May tsansa na akong umalis ngayon. Napagdesisyonan ni Daryl na makipaglaban kay Zubaji, at patago nitong ipapaalam sa lalaki ang kanyang pagkatao, at sa kautusan niya ito para kunin si Debra, at umalis kasama ang babae. Katunayan ay napakalakas ni Zubaji. Magagawa pa rin itong makuha si Debra, lalo na kung magsasanib puwersa sila. Ngunit magiging magulo ang sitwasyon, kaya hindi sigurado kung hindi masasaktan si Debra. Kaya naman nagdesisyon si Daryl na gumawa ng mas matatag na plano. HMM. Nandilim ang mukha ni Jackie nang marinig yon, pero tumango pa rin ito. Siya pa rin ang Elder Master ng Sunset Sect. Hindi angkop kung bigla-bigla itong atake.
Isa pa, masyadong malakas ang nakaputing lalaki sa kanyang harapan. Magiging kahiyahiya kung matatalo siya sa laban, kaya magiging mainam kung susubukan muna ito ni Darren. Darren! Nang sandaling iyon ay hinila ng Secmaster si Daryl at nag-alalang nagtanong. Anong ginagawa mo, Darren? Magigilang walang pakialam ang Secmaster kung nangyari ito isang araw bago ang araw na iyon at mawawalan din ito ng pasensya para umalis si Daryl. Ngunit naging pagpapahalaga ang kanyang pagkamuhi nang masaksihan niya ang kasanayan sa kaligrapiya ng lalaki. Bigla itong nang alala nang makita nitong ilalagay ni Daryl sa panganib ang sariling buhay. Sa kanyang mga mata ay pangkaraniwan lamang ang lakas ni Darren, habang hindi naman mawari kung gaano kalakas ang lalaking nasa kanyang harapan. Nangangahulugang kamatayan lamang para kay Darren kung makikipaglaban ito. Nang sandaling iyon ay wala pa ring alam ang Secmaster na si Daryl Darby ang tunay na pagkatao ni Darren, ang bayani ng World Universe, ang Emperor ng Westrington, at ang Secmaster ng Elysium Gate, at tinatago lamang nito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngumiti si Daryl at tiningnan nito ang Secmaster. Bukod sa hindi kayo nirespeto ay bastos din ang pananalita ng lalaking ito sa inyo at sa Elder Master. Paano ko magagawang manood lamang bilang inyong asawa? Dapat ko kayo tulungang turuan siya ng leksyon. Kalmado ang ekspresyon at malaki ang tiwala ni Daryl sa sarili nang sabihin niya iyon. Mabuting magkapatid si Daryl at si Zhubeiji. Paano nila lalabanan ng totoo ang isa't isa? Sush! Namula ang Secmaster nang marinig niya iyon. Walang pagsala ang mga salita ni Darren. Isa lamang bagay ang sabihin nitong tuturuan niya ng leksyon si Zhubeiji para sa babae. Pero sinabi niyang asawa siya nito, at nakapakaraming alagad ang naroon. Nakakahiya! Pagtapos ay kinagat ng Secmaster ang kanyang labi, at malambot na nagsalita. Huwag kang magpadalos-dalos, Darren. Hindi natin kilala ang taong ito. Napakalakas din ng kanyang kapangyarihan. Natatakot akong baka hindi mo ikabubuti ang pakikipaglaban sa kanya. Hindi maitago ng Secmaster ang pag-aalala sa kanyang puso nang sabihin nito ang huling pangungusap. Haha! Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.